Nakakadismaya. Sobrang nakakadismaya ang bansang ito. Ito ang mga salitang paulit-ulit na binibigkas ng mag-asawang Swiss na sina Ernst at Milena habang nakatayo sila sa gitna ng malawak at mataong Grand Central Station sa Maynila. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkadismaya, pawis, at hindi maipaliwanag na inis. Para sa kanila, mga taong nagmula sa bansang itinuturing na may pinakamahigpit at pinakarespetadong pamantayan sa oras sa buong mundo, ang sistema ng transportasyon sa Pilipinas ay dapat sanang isang malaking biro. Isang magulong karnabal ng mga jeepney at tricycle. Ngunit noong umagang iyon, ganap na 9:00, ang nasaksihan nila ay hindi ang inaasahan nilang kabuluhan. Sa halip, nasaksihan nila ang isang bagay na yumanig sa kanilang paniniwala, ang Maharlika High-Speed Rail, LIAR, na umalis ng eksaktong-eksakto sa nakatakdang segundo, na parang isang makinang walang puso. Malinaw na naabutan pa nila ang oras ng pag-alis. Nasa tapat na sila ng pinto. Pero bakit nakasara na ito? Bakit umiandar na ang tren habang ang mga kamay ni Ernst ay nakadikit pa sa salamin ng pintuan? Kinausap ni Ernst ang isang estasyon na nakauniporme ng barong, puno ng galit at pagtataka. Ngunit ang sagot na nakuha niya ay hindi paghingi ng paumanhin, kundi isang katotohanang dumurog sa kanilang Swiss pride. Ito ay isang kwento ng pagkabigo, pagkamuhi, at sa huli, isang malalim na pagbabago sa puso ng mag-asawang akala nila ay alam na nila ang lahat tungkol sa oras. Sa isang tahimik at mapayapang bayan ng St. Gallen sa Switzerland, naninirahan ang mag-asawang Ernst at Milena. Pareho silang nasa edad na 60, mga retirado, at may malalim na pagmamahal sa mga tren. Ang kanilang buhay ay umiikot sa riles, sa relo, at sa katiyakan ng bawat sandali. Isang hapon, habang humihigop ng mainit na kape, may nabasa si Ernst sa isang travel magazine na pumukaw sa kanyang atensyon. Nakasulat sa artikulo, ang high-speed rail ng Pilipinas ay umaalis ng may katumpakang nakabase sa segundo. Kahit isang segundo lang ang huli, humihingi na sila ng paumanhin sa publiko. Nang mabasa ito ni Ernst, hindi niya napigilang suminghal ng tawa. Isang mapang-uyam na tawa. Pilipinas! Sobra naman yata silang magbuhat ng sariling bangko, wika niya habang inaayos ang kanyang salamin. Parang sinasabi nilang robot ang mga tao doon. Kilala ang bansang iyon sa Filipino time, hindi ba? Laging huli, laging may dahilan. Tumango si Milena, ang kanyang asawa, bilang pagsang-ayon. Ang tren natin sa Switzerland ay perpekto. Masyadong mayabang ang pahayag na yan. Siguro ay gimmick lang iyan para sa mga turista. May pinaghuhugutan ang kanilang kumpiyansa. Ang Switzerland ay kilala bilang bansa kung saan ang oras ay batas. Kapag na-late ng 1 minuto ang tren, bubuhos ang reklamo. Ang pagiging nasa oras ay pundasyon ng kanilang lipunan. Para sa mag-asawa, ang ideyang mas mahusay at mas strikto ang Pilipinas kaysa sa Switzerland ay isang malaking kahibangan. Isang insulto. Pupunta tayo doon, desisyon ni Ernst, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas. Hindi para magturista lang. Pupunta tayo para patunayan na mali sila. Titignan natin kung talagang mas magaling sila sa atin. Ang biyaheng ito ay hindi dahil sa respeto sa kultura ng Pilipinas. Ito ay isang misyon ng paghuhusga. Gusto nilang makita ang pagkakamali. Gusto nilang tumawa kapag nakita nilang huli ang tren. Makalipas ang 1 linggo, lulan sila ng eroplano patungong Ninoy Aquino International Airport, Hindi. Sa kanilang mga puso, bitbit nila ang Swiss superiority. Ang destinasyon nila ay ang bansang nangangahas na hamunin ang kanilang pagiging hari ng oras. Nang lumapag sila sa Maynila, agad silang sinalubong ng mainit at maalinsangang hangin ng tropiko. Si Ernst, na parang isang inspektor na naghahanap ng butas, ay matalas na nagmasid sa paligid. Hinihintay niyang makakita ng kaguluhan, ng mga sumisigaw na taxi driver, ng mga sirang karatula. Ngunit paglabas nila ng arrival area, ang bumungad sa kanila ay isang maayos na daloy ng tao. Ang mga karatula ay malinaw, nakasulat sa Ingles at Filipino. Ang sahig ay kumikintab. Masyadong maliit ang font, reklamo agad ni Ernst habang nakatingin sa isang signboard patungong istasyon ng tren. At ang kulay masakit sa mata. Tumango lang si Milena. Hayaan mo na, Ernst. Alam naman nating madidismaya lang tayo dito. Tandaan mo, nandito tayo para kumpirmahin na peke ang balitang iyon. Habang hila-hila ni Ernst ang kanyang maleta, aksidente niyang nabunggo ang likod ng isang lalaking Pilipino. Kumunot ang noo ni Ernst, handa nang makipagtalastasan.
Ngunit lumingon ang lalaki, umiti at tumango ng bahagya. Pasensya na po, sir, sabi nito bago nagpatuloy sa paglalakad ng mabilis ngunit maayos. Lelad, unggol na Ernst. May galang naman pala. Pero titingnan natin. Ang inaasahan nilang impyerno ng trapiko papunta sa hotel ay hindi nila naranasan dahil sumakay sila sa bagong airport express train. Walang pila sa ticket machine. Walang delay na nakasulat sa screen. Ang lahat ay gumagana ng kasingkinis ng relong Swiss. Nakakabagot, bulong ni Ernst habang nakaupo sa loob ng malamig na tren. Natawa si Milena. Bakit? Gusto mo ba ng gulo? Hindi naman. Pero, inaasahan ko na kahit paano ay may aberya. Masyadong maayos. Nang makarating sila sa kanilang hotel sa Makati, namangha sila sa tanawin ng lungsod. Ang mga skyscraper ay nagtataasan, ang mga ilaw sa Ayala Avenue ay parang mga bituin sa lupa. Naglakad-lakad sila sa poblasyon ng gabing iyon. Kahit nasiksikan ng mga tao at maingay ang musika mula sa mga bar, may kakaibang ritmo ang kaguluhan. Pumasok sila sa isang maliit na kapihan na amoy Barako coffee. Umorder sila, at sa loob lamang ng ilang minuto, nasa mesa na ang mainit at mabangong kape. Napansin ni Ernst na ang pagkakalagay ng asukal at gatas ay perpektong simetrikal sa platito. Mabilis, komento niya, nakataas ang kilay. At pulido. Parang hindi ka masaya, puna ni Milena. Hindi ko alam, sagot ni Ernst, medyo nalilito. Wala akong mareklamo. At dahil doon, parang ako ang may problema. Parang hindi ako mapakali. Si Ernst ay isang taong mayabang sa kanyang pagiging metikuloso. Bilang Swiss, ang kaayusan ay ang kanyang relihiyon. Pero sa ilang oras pa lang niya sa Maynila, nararamdaman niyang may ibang klaseng kaayusan. Dito, isang kaayusan na hindi pilit, kundi natural na dumadaloy. Hayaan mo na, bukas ang totoong laban, sabi niya sabay tingin sa kanyang relo. Bukas natin susubukan ang Indiat papuntang Legazpi. Titingnan natin kung gaano talaga sila ka-on time. Kinaumagahan, maagang nagising si Ernst. Ito na ang araw. Ang biyahe mula Maynila hanggang Legazpi, Albay. Ito ang ruta na ipinagmamalaki ng artikulo. Paulit-ulit na tiningnan ni Ernst ang schedule sa kanyang smartphone. Ang alis ng tren ay eksaktong 9 oras diyan, 9:00 ang alis, sabi niya sa sarili habang nag-agahan ng pandesal at itlog. Kung darating tayo sa istasyon ng 8 oras 45 minuto, may 15 minutes pa tayo. Sapat na yon. Ang kanyang kalkulasyon ay base sa Swiss time. Sa Switzerland, ang departure time ay ang oras ng pagsasara ng pinto. Basta nasa platform ka bago mag-alas 9, makakasakay ka. Ang ilang segundong diferensya ay laging pinagbibigyan. Sanay silang humahabol sa tren. Sanay silang hinihintay ng konduktor kung nakikita silang tumatakbo. Bumili muna tayo ng pasalubong, yaya ni Milena pagdating nila sa Grand Central Station ng 8 oras 40 minuto yan, ang ganda ng mga tindahan dito. Dahil sa sobrang kumpiyansa na marami pa silang oras, nagliwaliw ang mag-asawa. Namangha sila sa mga tindahan ng ensaymada, bukopi, at mga handicrafts. Nakalimutan nila na sila ay nasa ibang bansa. Para silang mga turista na walang pakialam sa mundo. Nang tumingin si Ernst sa kanyang relo, ang oras ay 8 oras 57 minuto day na. Kailangan na nating pumunta sa platform, sabi niya nang may halong kayabangan at kalmado. Aabot tayo. Malapit lang. Dahan-dahan silang naglakad papasok sa gate. Tumingin sila sa mapa ng istasyon. Sumakay sa escalator. Pagdating nila sa platform, ang oras sa malaking digital clock ay 8 oras 59 minuto 14 na sekundo. May oras pa, kampanteng sabi ni Ernst. Tinapon pa niya ang hawak niyang bote ng tubig sa basurahan ng dahan-dahan. Ngunit sa sandaling iyon, tumunog ang isang melodya, ang babala ng pag-alis. Ang tren patungong Legazpi ay alis na. Please stand clear of the doors, ang sabi ng boses sa speaker, malumanay ngunit pinal. Sa harap mismo ng kanilang mga mata, ang makintab at jet-streamline na tren ay nagsara ng pinto. Walang pasubali. Walang pag-aalinlangan. Click! At pagkatapos, dahan-dahan itong umusad. Walang ingay, parang multo na dumulas sa riles. Teka! Ang tren natin, sigaw ni Milena. Mabilis na tumakbo si Ernst papunta sa pinto, pero huli na.
Ang buntot ng tren ay papalayo na sa kadiliman ng tunnel. Nagkamali yata sila. Nasa oras tayo, sigaw ni Ernst. Bakit umalis agad? Lumapit si Ernst sa isang station attendant na nakatayo sa malapit. Isa itong lalaking Pilipino, maayos ang tindig at kalmado ang mukha. Excuse me, bulyaw ni Ernst. Nandito kami para sa 9 oras na tren. Bakit umalis na? Wala pang alas 9 kanina. Tumingin ang attendant sa kanya, hindi natitinag, hindi natatakot. Paumanhin po, sir. Ang 9 oras trip papuntang Legazpi ay nagsara na ng pinto noong 8 oras 59 minuto 30 sekundo at umalis eksaktong 9 oras, alinsunod sa schedule. Namutla ang mag-asawa. Segundo, bulong ni Ernst. Dahil lang sa ilang segundo. Tumingala siya sa orasan ng istasyon. Eksaktong 9 oras. Ang tren ay wala na. Iniwan sila. Hindi 1 minuto ang nakalipas, hindi 30 segundos. Sa sandaling pumatak ang alas 9, wala na ang tren. Ito ay isang uri ng katumpakan na hindi pa nila nararanasan sa tanang buhay nila. Ito ay hindi lamang strikto, ito ay brutal. Nanatiling tahimik si Milena, nakahalukip-kip, sinusubukang iproseso ang nangyari. Napaka-impersonal naman nito, reklamo ni Ernst, ang kanyang boses ay umaalinggaw sa halos tahimik na platform. May tao pa sa platform. Bakit hindi man lang naghintay? Parang mga robot ang nagpapatakbo nito. Walang konsiderasyon sa tao. Tumingin si Milena sa asawa niya pero wala siyang masabi. Nagpatuloy si Ernst, ang kanyang Swiss pride ay nasugatan. Sa Switzerland, kapag nakita ng konduktor na tumatakbo ang pasahero, hinihintay nila. May flexibility. Iyan ang tunay na serbisyo. Ito ay mekanikal na kalokohan. Ang kanyang boses ay puno ng hinanakit. Nakakadismaya. Akala ko ba magaling? Ito ba ang magaling? Ang riles sa harap nila ay blanko. Ang tanging naiwan ay ang hangin ng pagkabigo at ang electronic board na nagpapakita ng susunod na biyahe. Humakbang palapit ang attendant. Yumuko ito ng bahagya bilang paggalang bago magsalita. Ipagpaumanhin po ninyo, sir, malumanay na sabi nito. Dito po sa Lier, ang departure time ay ang sandali kung kailan gumagalaw na ang gulong ng tren. Ibig sabihin, kailangang sarado na ang pinto ilang segundo bago iyon para sa safety check. Ang tono ng attendant ay hindi galit, hindi rin malamig. Ito ay puno ng sinseridad. Kailangan ba talagang ganoon kabilis? Giit ni Ernst, namumula ang mukha. Ano ba naman ang ilang segundo? Hindi naman siguro kawalan kung may mahuli ng kaunti. Sandaling tumigil ang attendant, tila nag-isip ng tamang salita. Pagkatapos, tumingin ito ng diretsyo sa mga mata ni Ernst. Naniniwala po kasi kami, sir, na ang paghihintay para sa isang tao ay magdudulot ng abala sa lahat ng ibang pasahero. Ang ilang segundong delay dito ay magiging minuto sa susunod na istasyon. At iyon po ay hindi makatarungan sa libu-libong tao na sumunod sa oras. Natigilan si Ernst. Ang paliwanag ay lohikal. Sobrang lohikal. Pero hindi pa handang tanggapin ng kanyang puso. Sa buong buhay niya, naniwala siya na ang tren ay dapat may puso para sa nahuhuli. Na ang sistema ay dapat mag-adjust sa tao. Ito ba ang paraan ng Pilipinas? Tanong niya, ang galit ay napalitan ng panghihina. Wala kaming kaalam-alam, mahinang sabi ni Milena. Sa Pilipinas po, patuloy ng attendant, ang katumpakan sa bawat segundo ay simbolo ng aming tiwala sa isa't isa. Kapag may hinihintay kaming isa, parang sinasabi namin na mas mahalaga ang oras niya kaysa sa oras ng nakararami. Ang init po ay tumatakbo dahil sa respeto, hindi lang dahil sa makina. Naramdaman ni Milena ang bigat ng mga salitang iyon. Ang attendant ay hindi nagalit kahit sinigawan siya. Sa halip, nagpakita ito ng malasakit sa sistema at sa ibang pasahero. Pasensya na po sa abala, dagdag ng attendant. Kung gusto niyo po, ituturo ko sa inyo kung paano sumakay sa susunod na tren. Tutulungan ko po kayo. Tahimik na sumunod ang mag-asawa sa attendant. Bumalik sila sa waiting area. Habang nakaupo at naghihintay, napansin ni Ernst ang paligid. Bakit walang nagagalit, bulong niya. May ibang pasahero na naiwan din pero walang nagsisisigaw. Walang nagwawala. Tahimik silang naghihintay sa susunod na schedule. Ang mga janitor ay tahimik na naglilinis.
Ang mga tao ay nagbabasa o nagsi-cellphone. Manhid ba sila? O sadyang hindi na mahalaga ang malate? Tanong ni Ernst sa sarili. Doon niya na-realize ang sagot. Hindi sila manhid. Sanay sila sa disiplina. Dito, ang kaayusan ay mas mataas kaysa sa emosyon ng isang individual. Hindi ito kawalan ng pakiramdam, ito ay isang anyo ng proteksyon para sa lahat. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging on time para sa atin, Ernst? Tanong ni Milena. Natigilan si Ernst. Para sa atin. Ang on time ay may allowance. May konting awa. Pero dito, dugtong ni Milena, ang on time ay totoo. Walang labis, walang kulang. Ang salitang segundo ay may halaga. Gusto sanang sumagot ni Ernst pero wala siyang masabi. Ang attendant ay hindi siya tinalo sa pamamagitan ng debate. Tinalo siya nito sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang sistemang mas mataas ang antas ng respeto kaysa sa nakasanayan niya. Huminga ng malalim si Ernst. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagsuko. Akala ko. Galing ako sa bansang pinakastrikto sa oras, sabi niya, pilit ang ngiti. Hindi ko akalain na mas strikto pa pala ang Pilipinas. Ito na. Inamin na niya. Ang kanyang Swiss pride ay tuluyan ng gumuho sa harap ng isang Pilipinong attendant sa Grand Central Station. Tara na, sabi ni Milena, hinawakan ang kamay ng asawa. Magsisimula pa lang ang biyahe natin. 10:10. 10:12 diyan, dumating ang anunsyo. Tumayo sina Ernst at Milena. Nawala na ang inis. Napalitan ito ng kaba at pagkamangha. Ilang minuto pa, dumating ang susunod na tren. Huminto ito ng walang kalabog. Bumukas ang pinto ng sabay-sabay. Pumasok sila. Ang loob ng tren ay amoy bago, malamig at tahimik. Umupo sila. Ang ganda, bulong ni Milena. Parang sining. Hindi lang sining, sagot ni Ernst. Ito ay pananampalataya. Umandar ang tren patungong Legazpi. Walang alog. Mabilis pero hindi nakakatakot. Sa labas ng bintana, nakita nila ang pagpapalit ng tanawin mula sa matatayob na gusali ng Metro Manila, papunta sa mga luntiang palayan ng Laguna at Quezon. Na-realize ni Ernst na ang katumpakang ito ay hindi para magmalaki. Ito ay adjusted kindness. Dahil hindi ito naghihintay sa isa, nabibigyan ito ng hustisya ang libo-libo. Narinig nila ang boses ng konduktor, darating po tayo sa Legazpi, albay sa tamang oras. Nagkatinginan ang mag-asawa at napangiti. Sa tamang oras, ulit ni Ernst. Wala nang sarkasmo. Puro paghanga na lang. Sa likod nila, may nag-uusap na pamilyang Pilipino ng mahina. Sa kabila, may natutulog. Lahat sila ay kampante. Lahat sila ay nagtitiwala na dadalhin sila ng sistemang ito sa kanilang pupuntahan ng ligtas at wasto. Tumatakbo ang tren na ito gamit ang tiwala, sabi ni Milena. Tumango si Ernst habang pinagmamasdan ang Mayon Volcano na unti-unting lumilitaw sa abot tanaw, isang perpektong apa na sumasalamin sa perpektong sistema ng tren na sinasakyan nila. Hindi lang tren ang na-miss natin kanina, sabi ni Ernst. Na-miss natin ang punto. Ang akala nating kahigpitan ay pagmamahal pala sa kapwa. Ilang araw ang lumipas, bumalik sina Ernst at Milena sa Switzerland. Pagbaba nila sa Zurich Airport, malamig ang hangin. Pamilyar ang paligid. Pero parang may nagbago. Noong weekend na yon sa Figalen, nakipagkita si Ernst sa kaibigan niyang si Renat, isa ring mahilig sa tren. O, kumusta ang Pilipinas? Tanong ni Renat habang umiinom ng kape. Totoo ba ang chismis? Nastrikto sila sa segundo. Nanahimik si Ernst. Tinitigan niya ang kanyang kape. Totoo, sagot niya. Higit pa sa inaakala natin. Ha, lumapit si Renat, interesado. Naiwan kami ng tren, Renat. Nasa platform na kami. Pero nagsara ang pinto. Umalis ito ng 9 oras. Naiwan kami dahil sa ilang segundo. Tumawa si Renat. Seryoso? Kayo? Naiwan? Hindi ako makapaniwala. Nakakahiya man aminin, pero mapait nang umiti si Ernst. Nakipagtalo pa ako sa staff. Pero pinaliwanag niya sa akin. Ang bawat segundo ay respeto sa lahat. Wala akong nasagot. Tumango-tango si Renat, seryoso na ngayon. Ngayon lang kita narinig na nagsalita ng ganyan.
Ikaw na napakataas ng tingin sa Swiss Railway. Salamat, sabi ni Ernst. Tumunog ang cellphone niya. Mensahe mula kay Milena. Gusto kong i-post ang nangyari sa atin. Gusto kong malaman ng mundo ang totoo. Tumingin si Ernst sa labas ng coffee shop. Nakita niya ang orasan ng simbahan. Pagkatapos noon, isinulat nila ang kanilang kwento sa social media. Walang litrato, walang video. Puro salita lang. Kwento ng isang Swiss couple na nagyabang, pumunta sa Pilipinas, at natalo ng isang tren. Isinulat nila, dumating kami sa oras pero sarado na ang pinto. Nagalit kami. Pero mali kami. Ang katumpakan ng Pilipinas ay nakabase sa malasakit at tiwala sa kapwa. Noong naintindihan namin yon, doon namin nalaman kung gaano kami kaarogante. Nag-viral ang post, umabot sa 30,000 likes. Maraming nag-comment. Sa Pilipinas, ang on time ay on time. Walang pero-pero. Buti naman na-experience nyo ang Maharlika Express. Bawat komento ay tumatago sa puso ni Ernst. Bumalik man siya sa Switzerland kung saan ang tren ay dumarating din sa oras, alam niyang iba ang pakiramdam sa Pilipinas. Doon, ang oras ay hindi lang numero. Ito ay kultura. Sa susunod na punta natin sa Pilipinas, sasakay ulit tayo, biro ni Milena isang umaga. Agahan natin ng 5 minutes. Hindi, ngiti na Ernst. Agahan natin ng 0 minutes. Hindi na lang isang simpleng biyahe ang Indes para sa kanila. Ito ang lugar kung saan nabasag ang kanilang ego at nabuo ang bago nilang pananaw. Isang araw, habang nasa coffee shop si Ernst, tumunog ang kampana ng simbahan. 9:00 ng umaga. Naalala niya ang platform sa Maynila. Ang init, ang amoy ng kape, ang tunog ng pinto ng tren na sumasara. Dati, kapag na-late ng 1 minuto ang tren sa Zurich, naiinis siya. Ngayon, napapaisip na lang siya, kung Pilipino ang nandito, ano kaya ang gagawin nila? Siguro, mananatili silang kalmado. Napagtanto niya na ang tunay na nagbago ay hindi ang mundo, kundi ang kanyang sarili. Baka hindi aksidente na naiwan tayo noon, sabi ni Milena minsan. Bakit? Tanong ni Ernst. Kung nakasakay tayo agad, wala tayong natutunan. Sasabihin lang natin, wow, ang galing. Tapos na. Tumango si Ernst. Tama ka. Dahil sa kabiguan na yon, natuto tayong magpakumbaba. Mula sa bintana, pinanood ni Ernst ang payapang takbo ng buhay sa Switzerland. Pero ang isip niya ay nasa Maynila pa rin, sa istasyon na yon, kasama ang isang attendant na nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng oras. Napangiti siya. Ang orasan sa dingding ay umusad ng 1 pang segundo.